Hello mga ka-G-Lovers, nagbabalik Giovanni B. So ang gagawin natin ngayon ay ito para sa mga baguhan lang to mga ka-G-Lovers, hindi pa nakakaalam. So para sa baguhan lang talaga to, hindi to para sa professional. So ang gagawin natin ay mag-convert tayo o magpapalit tayo ng PSU nya. So ito yung IC nya, basag na. So pwede naman natin i-trace yan o repairin. Mukhang Viper 22A yung IC dyan. So para hindi na masyadong matagalan sa pag-trace, pwede ka na magpalit ng bagong PSU nito o power supply. Napakamura. So itong power supply na tong dati, mukhang wala siyang tag. So i-analyze pa natin to kung paano natin ikakabit mga ka-G-Lovers. So ito yung gagamitin natin na power supply, DVD Universal Power Supply Board. Ayan, 3-in-1 Universal Power Board, BCD, DVD, DBB. So ituturo ko sa inyo sa mga baguhan kung paano pag-analyze kung walang tag yung power supply. Hahanapin pa natin kung paano natin siya ikakabit. So yung sinasabi kong tag, walang nakalagay dyan na 5 volts, negative 12 volts, positive 12 volts, ground, or 3 volts. Walang nakalagay dyan mga ka-G-Lovers sa board. So paano natin i-analyze yan o paano natin gagamitin yung mga tamang voltage para maikabit natin itong maayos mga ka-G-Lovers. So papakita ko sa inyo. Ito yung pinaka dati niyang power supply. So tingnan nyo, yan, i-focus lang natin. So wala na siyang makita. So wala tayong makita na tag. So hindi natin malalaman kung alin yan ang 3 volts, 5 volts, 12 volts. O pwedeng walang 3 volts lang dyan, 5 volts, 12 volts, ground. Hahanapin natin yan. So yun ang ituturo natin mga ka-G-Lovers. So ang gagawin natin ay gagamitin lang natin itong plug na to kasi sakto lang to dito sa bago. So i-analyze lang natin. So unahin natin, ang hahanapin ay yung mga ground. So hahanapin muna natin yung mga ground. So ituturo ko sa inyo kung alin yung mga ground. So yung malaki na yan na magkakakonekta, yung malaking ng linya ng PCB natin, yun ang ground. So ito yung dalawang ground. So tatanggalin lang natin to para i-design na para sa ground. So hanapin natin dito kung alin yung ground. Hanapin natin yung pinakamalaking connection dyan. Tapos na lahat na magkakonekta, yun ang ground. So ito sa lagayan ng tornilyo, ground din yan. So susuyurin lang natin. Ito yung ground. Lapit lang natin. So bali ito yung ground. Ito isa. So dalawang ground ang ginamit pala dito sa connection na to mga ka-G-Lovers. So unahin ko na muna yung ground para hindi na tayo malito. So ito tinatanggal lang natin. So sinusunod ko lang yung para maalis yung clip nya, para matanggal natin yan mga ka-G-Lovers. So naalis na natin yung clip. So kabit lang natin to, tapos suyurin natin yung ground. Ito ground isa.
Tapos yan pa isa. Bali dalawa tong ground yan. So kadalasan yung ground yan, dyan sa may mga butas na yan, tornilyo, lagyanan ng tornilyo, ground din yan mga ka-J-Lovers. So next natin mga ka-J-Lovers ay itong isang connection na to. So yurin lang natin kung ano siya. Dito siya sa capacitor. Balik rin lang natin. Ito, kira nyo, yan, papunta dyan. Dito yan sa capacitor. So bali ang natapatan niya ay negative. So ito yung natapatan niya, capacitor. So negative yung natapatan niya. You know, may stripe na puti, negative. So bali negative 12 volts to mga ka-J-Lovers. Yan. Negative, yan dito yan oh, negative. Dahil 25 volts to yung capacitor. So negative 12 volts to. So tatanggalin lang natin to. Yan, tanggalin lang natin yan. Tapos kabit natin yan sa negative 12 volts. So yung universal pala mga ka-J-Lovers, may tag name yun. Meron yung nakalagay na tag. So yan, hanapin lang natin yung negative 12 volts. So ito yung negative 12 volts. So tinanggal ko yung isa kasi ito yung dinaanan ng negative 12 volts. So bali yung isa na lang natira natin ay 5 volts na lang yon. So i-sure pa rin natin kung 5 volts talaga yung natira. Kadalasan sa ganitong power supply, ang tinatakbuhan ng 5 volts niyan ay TL431 kadalasan. So ito papunta nga dito sa TL431. So papunta siya dyan TL431. So talagang 5 volts to. So hanapin lang natin yung 5 volts. So ayan, may 5 volts sa gilid. So hindi pala nakapokus mga ka-J-Lover yung camera natin. So kabit lang natin to. So sana nakukuha ninyo yung idea natin, yung ganitong troubleshooting o pagpalit ng PSU nang walang tag name. So napakahirap din yan kahit papano para sa mga baguhan to. So pasensya na pala kayo, hindi nakapokus pala yung camera natin. So ikabit lang natin to para sa pag-testing. So okay, testingin nga natin. So, pasensya na pala, hindi nakapokus. Di ko lang napansin, hindi pala nakapokus yung camera natin. So, ayan, nakapokus na mga ka-J-Lovers. So, lagyan ko lang yung tornilyo para hindi magalaw, para safe naman. Kasi delikado rin yan, kasi pag nagalaw yan, tumama dyan sa lata yung connection ng primary, baka makakuryente yan o pwedeng may masira pa dyan. Kaya nilagay ko muna siya ng tornilyo para hindi na siya magalaw. So testingin nga natin mga ka-J-Lovers. So kita nyo, pumower na siya. So tingnan nga natin. Ayun, mayroon na siyang clock display yan, loading. So no dis. So okay na to mga ka-J-Lovers. Kita nyo naman, nagka-power na. Sana nakakuha kayo ng idea, mga baguhan, kung paano natin magpalit ng universal power supply para sa DVD. So thank you very much mga ka-J-Lovers.